Ito yung ating celery. Ayan, kung mapapansin nyo, ang dami na naming na-harvest dyan. Pinuputo lang namin yan pag magluluto ng pansit. Ang sarap kasi ng aromatic flavor niya pag nilalagay natin to sa pansit. And napag-alaman natin, no, karamihan ginagawa pala itong juice ng iba. Isang pinagpalang araw mga kagaya. So ang ibibida ko ngayon sa ating episode ay ang ating tanim na celery. So itong celery natin ay matagal na po to. Nag-umpisa po to sa styro cup hanggang sa linipat ko na siya rito. At nasa 6 months na to mga kagaya. So ang tagal niya na. Ang tagal ng buhay ng celery natin. At ang kagandahan ng ating celery, ito daw ang celery ay mataas sa fiber at other nutrients. And mababa siya sa calories. So sa mga nagda-diet, so maging part na ng diet nitong celery. So ipapakita ko sa inyo kung gaano ka healthy yung ating celery. So, ayan. Ayan. Ang laki, makikita nyo yung ugat. Yan. Ito po yung ating celery dito. Ito po ay aquaponics. So wala tayong linalagay na mga abono o other na pataba. Yung purely dumi lang ng ating isda na kino-convert into nutrients ng ating halaman. So sa ngayon, nagtanim tayo ng celery sa ating mga hydroponics. So madami po akong tanim na celery doon sa tapat ng bahay natin, maging sa rooftop. So itatry natin magbenta ng celery. Gawa ng kailangan natin mag-divert ng mga tanim o magkaroon ng variety na tanim sa ating hydroponics kasi nga kailangan natin mag-adapt doon sa mga pabago-bagong klima na nararanasan natin. And isa sa napansin ko ang celery na pwede nating itanim ngayong paparating na summer. So mga kagaya, nandito tayo sa ating rooftop. Ito yung ibang tanim kong celery.
So, according dun sa na-search natin na ang celery, pag tinanim natin sa hydroponics, bago tayo maka-harvest is around 85 to 120 days nung umpisa natin itanim siya. So, almost 3 to 4 months bago tayo maka-harvest ng celery na tanim sa hydroponics. So, kung in terms of mabilis na pag-harvest compare sa ating regular na tinatanim na lettuce, so mas mabilis yung tanim nating lettuce. So maaring hindi siya advisable na itanim natin sa hydroponics, pero this is yung first time ko magtanim na sa hydroponics ng celery na itatry natin ibenta sa market. So ang nakikita ko kasi sa celery, kung matagal man siyang i-harvest, pagka lumaki na siya, pwede natin siyang ibenta nung ikakat lang natin yung mga stocks ba niya. Ito pag lumaki na yan. Kasi yung sa palengke, ang binebenta lang naman ito. Kagaya nung malaki nating tanim doon sa baba. So pag nagluluto kami ng pansit canton, makikita nyo yon, ang dami ng cut noon. Hanggang ngayon, nagpo-provide pa rin siya ng dahon para sa amin. So more than magsi 6 months na siya. Ganun na siya kalaki. So ito, itatry natin mga kagaya, gawa ng sabi ko nga, first time natin magtanim nito sa hydroponics. Then hindi ko alam kung mabebenta natin siya sa market. Pero marami na rin pong nag-i-inquire sa akin. Sabi niya, pagka during harvest time, i-inform ko sila at bibili sila ng tanim nating celery. So ang kagandahan ng celery, lalo na ngayong summer season, mas maganda siyang itanim. And hindi rin siya pumapait kahit magsubra pa siya doon sa harvest date niya. Gawa ng, sabi ko nga, mayroon ako diyang more than 6 months na celery, buhay pa siya. Ina-harvestan lang namin siya ng dahon ng pagka magluluto. Akala ko, panghalo lang siya sa pansit. Kasi mahilig kayo magluto ng pansit, galing Bicol, yung pansit bato. Pagka linalagyan namin ito, mas lalong sumasarap. Parang may aromatic na hindi ko ma-explain eh. Basta masarap siya pag linagyan natin yung pansit ng ganito. And sana, etong mga tanim natin is maibenta natin. So magkakaroon ako dito ng computation kung magkano ko siya ibebenta pagka nag-harvest na tayo. Siguro yun yung magiging sunod na i-vlog natin in future kung magsasucess tayo dito sa pagtatanim ng celery. So tingin ko naman yung celery na to, kung makikita nyo, ano lang siya sa ating lettuce. Nakasama lang yung system natin sa ating lettuce. Ayan. Ayan. So iisang system lang yan. So kung ano yung nutrient ng ating lettuce, yun din yung nutrient na ginagamit natin dito sa ating celery. Gawa na ngang nakakabit siya sa isang system. So far, kung tinitingnan ko yung paglago niya, makikita nyo, healthy naman yung ating celery. Sapat na yung nutrient na binibigay natin. Kung ano yung nutrient na binibigay natin sa lettuce, ito rin yung na-absorb ng ating celery, and maganda rin yung tubo niya. So antabayanan nyo mga kagaya yung mga susunod nating video na i-upload pag ito ay full grown na due for harvest na, o pwede na nating i-harvest, and ma-update ko kayo kung talagang nabenta natin to. And iniisip ko kahit hindi mabenta, pang personal consumption namin, pwede na. Nasa around mahigit 100 cups yung tanim kong lettuce. Meron dito and meron tayo sa harap ng ating bahay. So yun lang muna yung sa episode na to mga kagaya. Ang bida natin sa ating episode ay ang ating tanim na celery. So pwede tayong magtanim ng celery sa hydroponics, sa aquaponics, or maging sa lupa man. Maraming salamat, and inaasahan ko kayong panoorin uli ang mga susunod kong video. At kung
napadaan ka lang sa aking channel, ini-invite kitang mag-subscribe, ini-hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa aking mga ina-upload na video. Maraming salamat, kagaya!